Basahin po yung ating teksto po doon po sa Ephesians chapter 3, verse 14. Sabi niya, "For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ." Sa Tagalog po, dahil dito, sa kadahilan ng mga ito, ay aking iniluluhod ang aking tuhod sa Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Alright. Ang sabi po ni Apostol Pablo, dahil dito, aking iniluluhod yung aking mga tuhod sa pangalan ng Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Ako po'y lumaki sa Katoliko. Sa mga simbahan na aking nakita, maraming naglalakad ng paluhod. Nakita niyo na ba yan? Talagang mula sa pintuan ng simbahan hanggang doon sa may altar, paluhod dyan. Tapos yung mga istasyon, bawat istasyon talagang luluhuran yan at nagdadasal doon. Sa aking pakiwari, dalawang bagay, ginagawa yon, humingi ng tawad sa kasalanan. Pangalawa, merong hinihiling na panata or pabor sa Diyos. Di ba? Yun po ay, yun ang kanilang dahilan, yung bakit niya ginagawa yun. For this cause, siya'y lumuluhod, lumalakad ng paluhod, kaya nagagasgas na talaga yung mekalyo na nga yung tuhod, sabi nila, mga debotong Katoliko. May dahilan kung bakit ginagawa. Ang dahilan, humingi ng tawad sa Panginoon at saka humingi ng pabor sa bawat istasyon na kanyang niluluhuran. Pero kung iyong unawain ang dahilan na tinutukoy ng mga santo, kamukha po ng apostol na si Apostol Pablo, hindi yon. Ang sabi ni Pablo, sa kadahilan ng ito ay aking iniluluhod ang aking tuhod. Yun pong gesture ng pagluhod o yung salitang pagluhod, yung po ay pagpapakita ng full surrender, buong tiwala at submission doon sa Diyos. Kaya lang, bago yung salitang sa kadahilan ng ito, meron siyang naunawa. Diba? May dahilan. May dahilan kung bakit ginagawa ang isang bagay. Bakit po ginagawa yan? Dapat meron kang maliwanag na dahilan. Hindi yung dahil lang sa agos. Kasi uso eh. Yeah. Kasi gusto ng marami ito eh. Hindi. Ang tinatanong, ano ang dahilan mo? Bakit mo yan ginagawa? Yan po'y mahalaga. Yung po'y nagbibigay sa atin ng pansariling kaisipan at desisyon. Sa iyong natanggap na unawa, katotohanang bagay na magtutulak sa iyo kung ano yung ginagawa mo, napakahalaga po nun. Madalas, siyempre, kung ikaw ay may gagawing desisyon, gusto mo tama. Kung ikaw ay may gagawing pagpapaguran, pagbibigay ng panahon at buhay, gusto mo, tama yung dahilan. At sa aking naunawaan po at experience, kung bakit ako natutong magbasa ng Biblia, lumakas ang loob na pumaroon sa gawain ng Diyos, sapagkat yun nga, one day po nakita ko yung mga tao nabubuhay sila sa pansarili lang, nadadatingan pa no matatapos yung buhay nila, ang pinaglilingkuran yung tao pa rin o kaya yung sarili lang. Nung nakita ko po yung gawain ng Diyos, sa isip-isip ko, pero pag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, sa kahuli-hulihan ng hininga mo, ang pinaglilingkuran mo, Diyos pa rin. Di ba? So mula po noon, nagka-interest ako sa mga bagay ng Diyos kasi nakita ko, yun yung tinatawag na highest calling, yung pinakamataas na pagtawag o uri ng pamumuhay ng isang tao. Kahit anong klaseng buhay meron ka, kahit anong uri ng sinasabing pagkatao, ano pa man yan, kung ikaw ay mayroong paraan panahon na paglilingkod sa Diyos, na kinikilalang Diyos, yun po yung pinakamahalagang yugto ng buhay. Kamukha ngayon yung ating iskandalo sa Pilipinas. Yang baha-baha na yan, pambihira. Ayan, lumalabas na yung mga natatagong kayamanan. Hindi ba tinatago? Pinapakita pa eh. Pero tingnan nyo, ang kapalit, ayan, kinakabahan na sila, natatakot na sila. Bakit? Kasi lahat po ng bagay na material, lahat ng bagay na physical lang ang pinaglalaanan, may hangganan lahat.
Pero yung mga bagay po ng Diyos, yun po eternal, magpangulang hanggan. Ayun. So dito po ang sabi ni Apostol Pablo, dahil dito ang sabi niya, yung pong sinabi ni Pablo na yon ay merong katotohanan na kapaloob. Bakit sinabi niyang dahil dito? Iniluluhod ko yung aking tuhod sa Ama ng ating Panginoon Kristo. Ephesians chapter 1 verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Sa ating pong panahon, kung atin na naunawaan po yung programa ng Diyos sa panahon na ito na yung New Covenant o yung kanyang inilalaan sa ating mga bagay ng kalangitan, naintindihan natin. Pero, yung pong mga sinulatan ni Apostol Pablo at nung panahon niya, nahirapan po nilang maunawa yan. Gusto ko po kayong bigyan ng background. Nung panahon na isinusulat po ang Biblia, ay hindi pa rin po maliwanag ang paniniwala ng mga naunang mga believers, yung first century believers. At dahil diyan, maitutugma po natin sa ating panahon, bakit ang daming iba't ibang interpretasyon, iba't ibang paniniwala, yung iba halos wala. Yan po ay nag-ugat kasi nga po pinagbabatay lang yung sulat sa Biblia. Ang problema po, nung isinusulat po especially ang New Testament, malabo po yung unawa ng nakararaming even po yung mga mananampalataya. Kaya sa ating panahon po, hindi tayo dapat huminto sa pag-aaral dahil, hindi ba, napakagandang maunawaan na ano ba talaga yung ating pinapaniwalaan kung meron man. Pangalawang tanong, yung pang pinapaniwalaan mo, tiyak mo bang totoo yan? Pangatlong tanong, Paano mong matitiyak na totoo ang iyong pinapaniwalaan mo? Di po ba tama lang naisipin yan? Biro mo, sa buong buhay mo, nasa isang organisasyon ka na sinasabing sa Diyos, pero yung pala, yung pinapaniwalaan mo, hindi pala totoo. di ba napakasakit? Ang buhay mo, inilagak mo na doon, 10 ng pamilya mo, 10 ng mahal mo sa buhay. Naririyan na kayo. Pero, ano ba pinapaniwalaan natin? Hindi mo ba ipaliwanag? Sumasandig ka lang sa sinasabi ng leader. Ganun po yung kaisipan po ng relihiyon. Pag sinabi pong relihiyon, ito po'y grupo, organisasyon, na ang nagkokontrol ng isip ng mga tao, yung leader. At ang mabisang pang-control po sa tao, walang iba kundi isipan. Pag yung tao na control through yung pong pagtuturo ng leader, kontrolado ka na. And the best way para makontrol po yung mga tao is, Paano? By means of what? taniman mo ng bagay na nakatatakot. Takutin mo sila. At sabihin mo, dito lang kayong maliligtas sa gawaing ito. Pag lumabas kayo sa gawang ito, hindi na kayo ligtas. Aba, syempre, matatakot ka. Kahit inaabuso ka na ng sistema o ng leader, hindi ka alis. Kasi takot kang mawala ang kaligtasan. Di po ba? Kasi alam mo, yung kausap ng Diyos, yung leader lang. Ganyan po yung pinipicture ng marami. Na yung mga leader, sila lang ang merong komunikasyon sa Diyos. Kaya kung anong sasabihin niya, galing sa Diyos. Maraming naniniwala. Hanggang ngayon, maraming ganyan. Pero, hindi dapat, di ba? Kasi ang Diyos po, binigyan tayo ng common sense. Pag yun pong turo, wala sa common sense, kaisipan mo muna. Parang may something na hindi tama. Di po ba? Pagka meron ka ng hint na parang hindi tama, saliksikin mo na. Huwag kang blindly nasusunod. Marami pong nabibiktima dahil diyan. Ngayon, bakit po? Ngayon, ang dami-daming iba't ibang mga turo na nakikita natin. Saan ba nagmula ang mga yan? Nung ako po'y bago-bagong nakakilala sa mga bagay ng Diyos, yun po yung tanong ko at hindi ako humihinto sa pagtatanong sa aking panalangin, Panginoon, ang daming relihiyon, Panginoon, nalilito ako. Di ba nakakalito? Ang dami. Parang department store, pagandakan, kanya-kanyang gimmick, di ba? Nalilito po ako noon. Kasi galing ako sa Katoliko, galing ako sa INC, napunta ako sa Charismatic, napunta ako sa Baptist. Ang prayer ko palagi, Panginoon, ipakita mo sa akin sino sa mga ito ang nagsasabi ng totoo. Hindi po ko huminto sa ganong panalangin. Until patuloy na pagsasaliksik, ngayon po masasabi ko maliwanag po itong katuroan na nakita ko. Sapagkat
naunawaan natin kung paano basahin ang Biblia. Ito po kasi, number 1. Yung po binabasa nating New Testament, yan po ay isinulat, ipinahayag ng mga namamahayag patungkol po sa mga kausap niya nung first century. Ganito po. Kasi po maraming bumabasa ng Biblia at nagtuturo, gagamit ng talata, i-apply sa iyo ngayon. Kaya karamihan po ng mababasa mo dito, nandun yung kahatulan, nandun yung kapahamakan, nandun yung kaparusahan, ina-apply sa ating present time. Pero tandaan natin po, yung language, yung lengguwahe noong first century, kakaiba kesa sa ating lengguwahe ngayon. Tama po ba? Ngayon, kung babalik ka sa first century, pag binanggit mo yung internet, maintindihan ka ba nila? Pag sinabi mong cellphone, maintindihan ka ba noon? Hindi, di ba? Ganon din po yung manner ng kanilang communication sa time na yon. Kaya, pag hindi mo inunawa kung ano yung understanding ng mga tao during the time of its writing ng Bible, talagang maliligaw yung tagapagturo at saka itinuturuan. Ganito po mga kaibigan. At palagi po sa guhit natin, hindi mawawala ito. Ito. Parang attention po wala sa speaker nandoon sa cross. Yan po kasi nakakalimutan ng marami na hindi naunawaan ng pinakasusi ng unawa ng laman ng Biblia ay kung ano ang nangyari doon sa cross of Calvary. Yan po. Ngayon, tingnan niyo po, ang aking kung nais ipakita, kung ating uunawain po, nag-start ang ministry ng Panginoon 27 AD at natapos po nung 30 AD at ang programa po ay natapos nung 70 AD, mahalaga po yung mga date na yan sa Bible. Bakit? Kasi pag binasa po ninyo yan, makikita nyo po mamaya yung buong buod ng katotohanan patungkol sa ating panahon na kay Apostol Pablo. Wala doon sa 12 apostol. Bakit? Kasi yung 12 apostol, ang utos ng Panginoon sa kanila ay puntahan lamang yung mga Hudyo. Tingnan niyo po yung Matthew 10 verse 5. Pag naintindihan po na itong mga kaibigan at kapatid, unang-una, ang sabi ni Pablo, dahil dito, inunood ko yung aking tuod sa ating Panginoon Diyos na Ama ng ating Panginoon Kristo. Bakit? Number 1, ipinagkaloob po yung mensahe po ng kaligtasan ng biyaya. Number 2, Wala po tayong anumang bahagi sa sumpa. Number 3, inalis niya lahat po yung takot sa isipan at puso ng mananampalataya. At ipinakita po yung posisyon at biyaya na tinatamasa ng bawat mananampalataya sa panahong ito. Walang dahilan kung bakit ikaw ay matakot, walang dahilan kung bakit ikaw ay magduda, walang dahilan kung bakit ikaw ay maabuso alipinin ng sistema ng relihiyon kung naunawaan at papaniwalaan ng lahat na ito. Ang kausap po yung 12 apostles. Wala po si Paul dyan, wala pa si Apostol Pablo. So yung 12, inutusan siya na pinagbawalan siyang puntahan ng mga Gentiles kamukha natin. Wala silang mensahe para sa atin. di ba sabi niya? Huwag kayong pupunta. Huwag niyong pupuntahan yung mga hentil. Tayo yun. Ang puntahan niyo lang, 6. Sino lang ang dapat nilang puntahan at kausapin? Sabi niya, puntahan niyo lang yung mga nawawalang tupa ng tahanan o bansa ng Israel. Maliwanag yan mga kapatid. Kamukha ng aking pinakita last time. Dito po nagkumpisa ang Panginoon Jesucristo ay gumanap sa kanyang tinatawag na Messianic Ministry. Pagpapatibay na siya po ang Kristo, siya yung isinugo ng Diyos upang iligtas po yung nararapat na maligtas sa panahon niya. Ngunit ang una at higit sa lahat, nakausap po niya ay walang iba kundi yung bansang Israel. Yung Israel. Tayo mga Gentiles, wala tayong bahagi doon. Bakit ko po pinakita ito? Sapagkat yung inutusan niya upang magpahayag sa Israel ay yung 12 apostles. Yung 12 apostol. Tama? Kung ang pinapaniwalaan mo't doktrina ay nakakapit lang sa 12 apostol, namamali ka. Kasi hindi para sa iyo. Sapagkat Ang mensahe po
unang-una ng ating Panginoon Jesucristo ay unay-una po ang mensahe niya ay pagpapahayag ng pagkakataon na magsisi po yung bansang Israel. Tingnan niyo po yung kanyang sinabi kay ang pahayag ni John the Baptist po, Matthew chapter 3. Para po maunawa natin, pag binasa natin ang Biblia, kaya pala ganitong sinasabi dito. Ang kausap pala dito Israel. In those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea. Ito si John the Baptist. Anong pinapahayag niya? Sa verse 2, In those days, ang sabi niya sa 2, saying, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Sa Tagalog, magsisi na kayo sapagkat nalalapit na ang kaharian ng kalangitan. Binibigyan ng pagkakataon na magsisi yung mga Israelita, especially mga Hudyo. Then, what happened? Tingnan niyo po yung mensahe ni John the Baptist. So, pagdating po sa verse 3, For this is he that was spoken of by the prophet Isaiah. Ano yung sabihin? Ito na yung sinasabi ni propeta Isaiah. Anong pinapahayag po ni Matthew? Katuparan na po ng mula ng sinasabi ni Isaiah na paparating na yung Panginoon. Yun po yung ating Panginoon Jesucristo. And then, tuloy natin. So marami po nakinig. Anong reaction ng mga nakinig? Ito po yan. Do sa verse 5 saka 6. Then went out to him Jerusalem and all Judea and the region round all about Jordan. Parang ang daming nakinig na taga Jerusalem at Judea. Verse 6. Anong reaction nila? yan. And were baptized of him in Jordan, confessing their sins. Ano ang reaction nila? Nagpabautismo kay John the Baptist at kalinsabay nung pagkukumpisal ng kanilang mga kasalanan. Yung bang kasalanan kinukumpisal nila kamukha ng kasalanan natin? Di po. Yung kasalanan nila ay yung kanilang sinumpaan na covenant. Kung babalik ka sa panahon ni Moses. Anong sabi nila? Lahat ng sinabi mo, O Diyos, gagampanan namin. At faithfully, tutuparin namin. 3 times silang tinanong. Pagkasabi pa lang nun, pag-alis ni Moses, ano nang ginawa nila? Sumamba na sa Diyos-Diyosan. So mula po noon, hanggang sila'y nawala sa promised land, yun ang kasalanang tinutukoy. Yung kanilang sinumpaan na pangako nila sa Diyos. Alright? Ngayon, dahil po dito, ang pahayag ni John the Baptist ay patungkol sa repentance. Magsisi sila. Bakit? Kasi may paparating sa panahon nila na tinan niyo po. Nung makita ng mga Pariseo yun, anong sabi sa Matthew chapter 3, verse 7? And when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come? Sa Tagalog, nang makita ni John the Baptist yung mga Pariseo at mga Sadduceo, yung mga religious pong leader ng Israel at that time, na lumapit po para sa bautismo, ang sabi ni John the Baptist sa kanila, kayo mga lahi ng ulupong, sino ang nagbigay ng babala sa inyo para tumakasan from the wrath to come? So, ibig sabihin po, dito sa panahon na ito, dalawang pinag-uusapan. Binibigyan sila ng panahon na magsisi sapagat may paparating na wrath to come. Ano yung wrath to come? Galit nino, galit ng Diyos. Right? Wala po tayong idadagdag, babasahin lang natin ito. Yung dalawang mensahe ni John the Baptist, para sa Israel, hindi po para sa atin yan. Para sa Israel. Magsisi kayo sapagat may darating na galit ng Diyos sa inyo. Tignan niyo po. Kaya ang sabi po doon, kasi po bakit gusto ko ipakita sa inyo? Marami kasi sa maraming professing Christians nowadays, ang takot nila, yung Wrath to come. do sa wrath to come, ano ba ang akibat dyan? Kasama po dyan yung mababasa natin sa Bible na tribulation period, yung Antichrist at yung end Of the world at saka yung lake. of fire. Ito pong mga ito ay sangkap nitong wrath to come. Di ba famous ngayon yan? Pag lumindol lang, malapit na magunaw ang mundo.
Pag meron tataka ng vaccine, ay huwag kang magpapatatak-tatak ng Antikristo. Lahat na lang inuugnay doon sa elemento ng sinasabing wrath to come mula sa preaching ni John the Baptist. Alright. Gusto ko makita nyo, hindi po tayo kasama dito. Marami po kasing, sa relihiyong kasi, madaling kontrolin ng tao kung ituturo mo, ito ay sa panahon natin. Kaya may mga naaabuso, di ba? Ang dami may napanood sa YouTube yung mga saksi, nasira daw ang buhay nila. Kasi, meron nag-predict, I cannot remember the date, darating na raw yung Panginoon. Alam niyong ginawa, binenta lahat ng ari-arian, hindi na pinag-aral mga anak, huminto na sa trabaho, nakitay na lang ng pagdating ng Panginoon, and then walang nangyari. Yung kayamanan napunta sa leader ng relihiyon. Siyempre, pag hindi nangyari, ay nagbagong isip ng Diyos. Ang sabi sa akin, next month daw. Kung ikaw talaga wala kang alam mo, ang tingin mo sa leader mo parang Diyos na rin. Ang daming ganyan, di ba? Mali po yun. Kaya aralin po yung Biblia. Alright. Ano sabi ni John the Baptist sa mga Pharisees and scribes na tinawag niyang generation of vipers. Alright, ngayon, tingnan nyo. Itong pagdating ni John the Baptist, ito po'y hula, yung po yung last prophecy ng Old Testament. Tingnan nyo po yung Malakay 4:5. Behold, I will send you Elijah, The prophet. before the what? The coming of the great and dreadful day of the Lord. Sabi niya, isusugo ko si Elijah na propeta bago dumating yung nakakatakot yung araw ng Panginoon. Hindi ba yung po yung wrath to come, the day of the Lord's wrath? Tama? Ay, no. Dumating na ba si Elijah? Dumating na, di ba? Nabasa na natin yon. Sino si Elijah? John the Baptist. No need to go there kasi alam nyo na yan. So, yung ating Panginoon Kristo at eto si John the Baptist, natupad na yung hula ni Isaiah. Ini Isaiah chapter 40. Verse 1 po sa 1. Tinan nyo. Sabi niya, comfort ye my people. Yan. Sa Old Testament po, pag nabasa niyo yung my people, sino yan? Lahat ba ng tao yan? Yan po yung bansang Israel. Nga tumalikod sa Diyos. Ano sabi niya? Verse 2. Speak ye comfortably to, kanino? Jerusalem. Kaya pag binabasa po natin ng Biblia, huwag mong aangkinin lahat ang nababasa mo kasi may ina-address. Ang kausap po ay ang Jerusalem, hindi tayo. And cry unto her that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned, for she hath received the Lord's hand double for all her sins. May paparating na pagtanggap ng kaparusahan para sa kanila at doble ang sabi niya. Kailan magaganap? Verse 3. The voice of him that crieth in the wilderness, prepare ye the way of the capital L-O-R-D, Lord. Make straight in the desert a highway for our God. Sinong tinutukoy dyan na paparating? Anong sabi ni John the Baptist kanina? Sino yung tinuturo niya? The Lord Jesus Christ. Therefore, noong 27 AD, natupad na po yung propesiya ni Isaiah. Isa pa po, Malakay chapter 3. Verse 1 po, tinan nyo. Yan. Ano sabi niya? Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me, and the Lord whom ye seek shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight, behold, he shall come, saith the Lord of hosts. Yung pagdating po na yung Messiah, nadala po yung new covenant. Tinan yung verse 2. Who may abide The day of his coming. Sino yung makatatagal sa pagdating niya, ang sabi? Bakit? And who shall stand when he appeareth? For he is like a refiner's fire and like fuller's soap. Alam niyo ba yung fuller's soap? Kaya soap eh. Yung Tide, alam niyo yung Tide? Yung commercial na Tide? Di ba nung pinakita yung Tide, masilaw yung mga tao? Kasi maputing-maputi. Ganun po yung itsura na nakita ni Peter, James, and John do sa Transfiguration. Kung nabasa niyo po yung Matthew 17, nandun yung Panginoon, nandun si Elijah at si Moses, at yung Panginoon nagbago yung kanyang itsura. It's like a fuller's white na white ang sabi. Yun ang tinutukoy.
And he's pointing to the Lord. All right? Verse 3. And he shall sit as a refiner and purifier of silver, and shall purify the sons of Levi and purge them as gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. Pag sinabi pong refiner, purifier, purging ng gold at silver, ano yung involved? Paano bang nalilinis yung ginto at silver? Dumadaan saan? Sa apoy. Factor po yung fire. So, yung preaching ni John the Baptist, akmang-akma dito sa sinabi ni Isaiah. At ang kausap ay yung bansang Israel. at kakibat po ng lahat ng warning ng Panginoon sa kanila ay itong panahon na ito. Kaya ang sabi nga ni Peter nung nag-preach sa mga Hudyo, tingnan niyo Acts chapter 2, verse 38. Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Ang question, ano yung pagsisisihan nila? Kamukha ba yan ang pagsisisihan natin? Basahin natin. Umpisa natin do sa kausap po niya, yung kausap niya eh. Acts 2, verse 23. Being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken, and by what? Wicked hands have crucified and slain. Sabi ni Peter sa kanila, kayo, nagpagamit kayo sa sarili niyong pita, sapagkat itong Kristo ay kinuha ninyo at sa pamagitan ng makasalanan niyo makamay, ipinako siya at pinatay. Anong ginawa nila sa Panginoon? Pinatay. Tapos, kaya nagpahayag siya. Kaya ang tanong, 36. conclusion ni Peter, therefore let all the house of Israel know assuredly that God hath made that same Jesus, whom ye have crucified, both Lord and Christ. Imagine, yung pinatay ninyo, yung Diyos, yung Panginoon, yung Kristo, pinatay ninyo. Yan ang pinako nyo, yan ang sinisigawan nyo, yan ang tinutuyan ninyo, dinuduraan nyo. 37. Now when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Nabigla yung mga nakikinig kay Pedro. Grabe, ang pinatay pala natin yung Panginoong Diyos. Yung Kristo pala talaga. Kaya ang tanong nila, anong gagawin namin? O sumagot sa 38. Bakit may kasamang water baptism? Yung po ay kakibat ng Old Covenant. Lahat po ng water immersion, hinuhugasan ang katawan at ang damit. Tradition po yun sa mga Hudyo. At magsisi kayo. Anong pagsisisihan nila? Pinatay nila yung Kristo. Yun ba yung pinagsisisihan natin? Ginawa nyo ba yan? Pinatay nyo ba yung Kristo? Nandun ba kayo noon? Parang impyerno yun eh. Ito yung Matthew 23. Ginagamit yung impyerno pero hindi binabasa ng buo. Verse 33. Yan po oh. Ye serpents. O diba sila rin yan? Generation of vipers. Sino yung generation of vipers? Yung mga Pariseo at Iskriba. How can ye escape the damnation of hell? Paano yung tatakasan yung sumpa ng hell? Alam niyo ba kung ano yung hell na tinutukoy dyan? Yung hell po na alam ng majority na Kristiyano ngayon, hindi yun ang hell na sinabi ng Panginoon. Magkaiba. Yung hell po dyan, sa Grego, yan po ay Gehenna. Ano yung Gehenna? ang Gehenna po, isang lugar sa labas ng Jerusalem. Diba? Dinawin ko na ito last time. Kunyari, ito yung Jerusalem. Sa labas dyan, nandyan yung Gehenna. wala pa pong English nung kasi Greek word nga yun eh. Ito yung ginamit ng word ni Jesus Christ, Gehenna. Bakit yung hell na tinukoy ay ininterpret naman ng lugar na kung saan may mga kaluluwang nasusunog. Inimbento po yan ng reliyon at ng mga gobyerno para kontrolin ang mga tao. Ang sabi ng isang pope, mas magandang takutin ang mga tao kahit hindi totoo para sumunod sila sa atin. Imbento po yan to control the people. Kaya pinalitan po yung ibig sabihin ng Gehenna at yung hell, ininterpret na isang eternal place of torment nung mga unfaithful. Inimbento po yan. Inilagay sa isipan ng mga tao around 500 AD. In-spread out yan throughout the kingdom ng Europe. Ang mga tao puno, kamukha na sinasabi ko, karami illiterate. Walang means para
aral, walang means para tingnan kung totoo tama. Bawal magtanong. Pag matanong ka sa panahon na yun, papatayin ka. Kaya, since 500 AD hanggang ngayon, yan ang nasa isipan ng napakaraming tao. Pero isipin nyo, ganun ba yung Diyos? Again, gagamit ka ng common sense. If God is love, God is merciful and gracious, how come kinreate ka na tao, nag-create ng lugar for the purpose of tormenting you eternally? Ganun ba yung Diyos ng Biblia? Sabi niya, Panginoon, ilang beses kung papatawarin ang aking mga kaaway? Ano sabi ng Panginoon Jesucristo? Forgive them 7 times 7. Walang katapusang forgiveness. Love your enemies. Love your enemies? Tinotorture mo sa apoy? Or ever and ever? Love ba yun? Wala po sa common sense yun. Kaya babalikan mo history. Sabi nung friend nating dispensationalist, hindi kailangan ng history, kailangan ng Bible. What? Kung walang history, hindi totoo yung Biblia. Itapon mo yung Bible mo kung walang katotohanan ng history. Ang history po, ang nagpapatibay na totoong lahat na nakasulat dito. Kaya for this cause, ako po hindi huminto sa pag-aaral. Dahil napatunayan ko, totoo lahat yung nakasulat dito. Balikan yung Matthew 23:33. Tanong, sino yung sinasabihan dyan na magdudusa dun sa hell, which is Gehenna? Ye! Kasama ka ba dyan sa ye? Wala ka dyan. Yung ye po, first person, second person, nakausap ko. Ye, you. Pag wala sa harap ko, they. Dapat they. Kung patungkol yan sa panahon natin, sabi niya, ye serpents, ye generation of vipers, how can ye, 3 times yung ye, 3 times yung ye, how can ye escape the damnation of hell? Sinong kausap? Tinan nyo, taas natin ng konti do sa verse 29. Anto, you. Ayun na naman po, you. Sinasabihan, scribes and Pharisees. Anong sinisimbolo ng scribes and Pharisees? Yung mga nagpako at pumatay kay Jesucristo sa panahon nila. Kasama ba kayo doon? Meron ba kayong kamag-anak na pumatay kay Kristo? Meron ba? Baka meron. Sabihin nyo. Hindi kasama sa henerasyon nila. Tingnan natin pa. Sino yung magdadanas nung hellfire o Gehenna na sinasabi? 34. Kaya next time na may sasabing may impyerno para sa atin, tanong mo ito. Wherefore, behold, I sent unto you prophets and wise men and scribes, and some of them ye shall kill and crucify, and some of them ye shall scourge in your synagogue and persecute them from city to city. Ang tinutukoy na masusunod na sa sinasabing hell, Gehenna, yung mga sinuguan ng propeta, sinuguan ng mga eskriba, pinatay nila, ipinako nila, pinahirapan sa mga sinagoga. Kasama ka ba dyan? Naririyan ka ba? May kamag-anak ka bang naririyan? Di wala ka dyan. Sa pa, 35. Aminin nyo baka kasama kayo dyan. Talagang kasama kayo sa impyerno. That upon you na naman. Sino yung you? Yung you ngayon o yung you nung timeless, nung panahon nung 27 AD? Common sense po yan mga kaibigan. That upon you may come all the righteous blood shed upon the earth from the blood of righteous Abel unto the blood of Zacharias son of Barachias whom ye slew. Kayong lahat, ang sabi niya, mananagot sa dugo ni Abel at ni Zacharias, yung lahat ng propeta sa lumang tipan, dahil pinatay ninyo. Tanong, may pinatay ba kayong propeta? Minin nyo na, baka meron. Kung wala, hindi kayo kausap ng Panginoon dyan, yung mga pumatay na yon. Ang sinabing dadanas nung hell do sa 33. 36. Diniin niya yung 36. Ay, kaliwanag naman. Verily, pag sinabi mong verily ng Panginoon, katotohanan ito na sinasabi ko sa inyo, lahat ng bagay na ito ay darating sa henerasyong ito. This generation. Sining this generation? Hindi naman that. Hindi naman those. Kung those ay tagilid tayo, baka kasama tayo. Sinabi, this generation. Generation of what? Vipers. Yung mga Hudyo na tumalikod sa Panginoon na sinasabi magsisi na kayo sapagat may darating na galit ng Diyos. Kasama ka ba dyan? Hindi po tayo kasama dyan. Yan ay patungkol po sa Israel. Ano pa? 37. Jerusalem, Jerusalem.
Meron bang taga Jerusalem dito? Wala naman. Bakit? Thou that killest the prophets. Meron bang pumatay ng propeta? And he stonest them. Bumato. May bumato sa propeta sa inyo? Sila pong pinatutungkulan. Ngayon, ano yung hell na Gehenna na sinasabi? Balikan nyo, Matthew 23:33. Bakit Gehenna ang pagkasabi po sa salitang Greek niyan? Dahil unang-una sa lahat, ang makakaunawa ng word Gehenna po, hindi tayo. Yung kausap. Sino kausap? Bakit? Kasi history nila yan. Bakit history? Sa panahon ni Haring Solomon, Anong ginawa nila? nag-o-offer sila ng mga bata dito sa Gehenna. Nandoon yung estatwa ni Moloch, yung kamay ay bakal, malaking estatwa, bakal. Inaapuyan mula sa paa, magbabagay yung, kapag may baga na yung kamay, ilalagay yung batang babae at lalaki, susunugin sa kamay. At para hindi marinig yung sigaw, nagdadrum sa paligid. Habang umiiyak yung mga batang sinusunog ng buhay. Offer yun kay Moloch. Basahin niyo po Jeremiah 7 at saka Jeremiah 19. Tingnan niyo lang doon. No? Mahaba po yan pag binasa natin. Nakalagay po lahat yan doon. At yun po ay alam nila. Kaya nang sinabi ng Panginoon yung Matthew 23:33, Ye serpents, how can ye escape the damnation of Gehenna? Sa isip ng mga Israelita, susunugin sila. Kasi kung anong ginawa nila dito, ang sabi ni Jeremiah sa 7:19, ganun din ang gagawin ng Diyos sa kanila sa Jerusalem. Maliwanag po nakasulat yun. Ang ginawa po ng relihiyon, pinalitan. Yung hell, ginawang eternal place of torment. O di yung nga naman. Ang mga tao, no read, no write. O di, tanggap. Takot ang mga tao. Kaya naging makapangyarihan yung yung mga leader ng relihiyon. Pag sinabing, you will be excommunicated, kahit king pa yan, matatakot yung king. Kasi isip niya, papa-impyerno siya. Ganun po ka-powerful pag yung isip mo, nataniman ng takot. And hindi po yan ang nais ng Diyos. Now, Yun po yung sitwasyon dito. Sa buong panahon po, ng pagkasulat ng Biblia, hanggang 70 AD, yun po yung sitwasyon. Kaya nang isinusulat pong aklat dito mga kaibigan at kapatid, you have yung Matthew, hanggang dyan, tinan nyo, ang pangako ng Panginoon sa kanila, sa Matthew 16:27 po, tinan nyo. Sabi dyan, For the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his works. Anong uri ng judgment? According to his works. Ganyan ba yung judgment natin? hindi po 2 Timothy 1:9. Ito po yung tinatawag ng Bible na analogy of faith. Pag sinabi analogy, ina-analyze mo yung binabasa mo, tapos ikukumpara mo sa sinabi naman ng isang mananampalataya sa loob ng Biblia. Ang sabi ng Panginoon kanina, sa Matthew 16, ang judgment is according to your works, di ba? Ito, who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works. Pareho ba? Dito po, hindi ayon sa gawa natin Dito po maraming nalilito. 28. Verily, I say unto, yun na naman, you. Nando ka ba sa iyo? 2078, buhay ka na ba noon? Nung panahon ng Panginoon, nando ka na ba? Wala pa. Ano sabi? There be some standing here. Yung here, saan? Yung kinatatayo ng Panginoon. At may kaharap siyang kausap, mga Hudyo, which shall not taste of death. Meron dito na hindi matitikmang mamatay. Hanggang kailan? Till they see the Son of Man coming in His glory. Yung bang sinabi ng Panginoon, tiyak yan o naguhula lang siya? Sabi niya, may mga narirитong buhay na hindi mamamatay hanggang hindi nila makita yung pagdating ng anak ng tao sa kanyang kaharian. So, ibig sabihin, sa mga naroon sa harapan niya, makikita yung pagbabalik ng Kristo unless nagsisinungaling siya, unless imbobola siya. Ganun ba yung Kristo? Di tiyak yung sinasabi niya, di ba? Tingnan niyo pa, nangako pa siya. John 14, nangako pa siya sa mga apostol. Verse 1, ano sabi niya? Let not your heart be troubled. Yun na naman. Believe in God, believe also in me. Sino kausap?
mga apostol. Ano sabi niya sa 2? In my Father's house are many mansions. Sa tanganan ng aking Ama, maraming mansions. Di ba naituro ko na yan? Ano yung Father's house? Ano yung many mansions? Sino yun? Ayun yun. Yung Father's house, yun po yung buong community ng mananampalataya, yun po yung body of Christ. Yung mansions dun tayo, kasi ang mansion po, dwelling place. Saan ba nakatira ang Diyos ngayon? Sa mananampalataya, sapagat sila'y na kay Kristo. Ang sabi ng Panginoon, in my Father's house are many mansions. If it were not, so I would have told you. I go to prepare a place for you. Sabi niya, aalis ako at maghahanda ako ng lugar para sa inyo. O, anong gagawin ng mga apostol? Di ba hihintayin yon? Sino maghihintay? Yung you. Wala ka naman sa you. Yung you, yung 12 apostles. Verse 3. And if I go and prepare a place for you, I will, come again and receive them. Or you. Yung them, pwedeng tayo. Sino yung you? Sabi you You unto myself, that where I am, there ye may be also. Kailan sa dumating, kailan siya nag-come again? Hindi pa nag-come again? Ay di kawawan mo itong mga apostol, naghihintay ng hintay. Walang dumating. Ano yun? Scam? Ano yung budol? Hintay kami ng hintay, wala palang darating. Tiya? Kailan mo hindi nagsinungaling ang Kristo? At hindi binigo yung mga pinangakuan. Sino naghihintay? Sila. Kaya, itong buong panahon na ito, Alam nilang darating ang mga yan dahil ito'y bahagi ng wrath to come. Ano ang pag-asa ng mga mananampalataya ng mga believers? Yung kanyang coming. Yung pagdating kasi ng Kristo, alam nila, matatapos na yung gawain ng kalaban. Sino yung kalaban dito? Sino yung kalaban sa panahon na yan? yung Rome. At saka yung Israel. Sino ba yung pumatay kay Kristo? Next time po, pag magsasabing parating ng Antikristo, oh really? Ano ba yung pinakamatinding pwedeng gawin ng Antikristo kay Kristo? Patayin. Kung may dadating bang Antikristo, pwede pang patayin ng Kristo ngayon? Hindi Yung Kristo, pinatay nila. Tignan nyo, 1 Thessalonians 2, verse 14 po, tignan nyo. For ye, brethren, became followers of the churches of God which in Judea in Christ Jesus. For ye also have suffered like things of your own countrymen, even as they have of the Jews. Yung pag sinabing tribulation po, Ito po yung panahon ng kapighatian. Alright? Yung mga mananampalataya po sa panahon na ito, sa buong mundo. Pag sinabing buong mundo, unawa natin, yung world na nasa ilalim ng territory ng Roman Empire. alright? Ang umuusig sa mga mananampalataya na nung panahon ay unay mga Hudyo, pareho. Yung Rome at saka yung Israel. Yung Rome kasi, ang emperor nila, nagsasabing siya lang ang Panginoon. Yung Caesar, nagre-require po ng pagsamba at there is no other Lord but Caesar. Ang profession ng believer, there is only one Lord, the Lord Jesus Christ, di ba? Therefore, galit talaga sa kanya. Plus, yung mga Hudyo, talagang kinamumuhian yung Kristo. Kaya, yung tribulation dito, buong mundo na kung saan nandoon yung mga mananampalataya, pinag-uusig sila. Kaya itong mga nasa Thessalonica ay pinag-uusig din talaga. At ang nangungunang umusig ang sabi niya, mga Hudyo, anong ginawa nila? Ayon, 15. Who both killed the Lord Jesus and their own prophets and have persecuted us, and they please not God and are contrary to all men. So yung tribulation period nangyayari na dito, ang Antikristo, yung pumatay kay Jesucristo, yung Satanas, yung Satan, ito po yung bumubuo sa Satan. Pag sinabing Satanas, simple lang ibig sabihin, kaaway. Alisin nyo na sa isip niyo yung Satanas na may sungay, kulay pula, may buntot at tumutusok. Imagination lang po yun. Alisin nyo na sa isip yung Satanas na gumagalat, na nanakot. Hindi po totoo yun. Baka hanggang ngayon po meron naniniwala pa doon, ha? Kawawa ka naman.
Kasi abang natutulog ka, binabantayan ka niya. Hindi po totoo yun. Isa lang po yung dapat katakutan at pagtiwalaan, yung Diyos. Walang kaaway ang Diyos at kalaban. Turo po yun ng pagano. Kinopya lang ng mga Hudyo at kinopya ng mga Kristiyano. Pahanap po sa Biblia. Kukot ng Bible, mali-mali pa. Yung mga lumalali sa pag-aaral, ang tingin ng mga tao si weird. Ano, walang Satanas? Meron. Ikaw, Satanas po yung tao. Yun ang layuan nyo. Iingat kayo sa mga kausap nyo. Ayan, yung mga congressman contractor niya, Satanas. Hindi po ba? Sabi nga nung lola ko noon ay, wag mo katakutan ng multo. Mas katakutan mo yung tao. Nagteterising ka, sabi niya. Di ba ba? Pag inaral po talaga ito, hindi totoo yung sa comics lang yun. Ang Satanas po, maliwanag, ang kalaban ng Panginoon Kristo doon sa panahon ito, natapos na yan. Natapos yan kailan? Noong 70 AD. Parehong nawala sa power yan. Una yung Israel. Sumunod later on yung Rome. Nung nawala po, tiniyo, basahin natin yung 16. Bakit sila pinag-uusig? Sabi, sapagat pinagbabawalan sila makipag-usap sa mga hentil upang maligtas. Ayaw po ng Israel na maligtas tayo. Alam niyo kung bakit? Sapagkat kung ang Gentiles pala'y maliligtas at kasangkap ng katawan ni Kristo, anong mawawala sa kanila? Mawawala yung kanilang position, na exalted position. Unawa nila yon na pag naisangkap ang Gentile, wala na yung position nila, magkapantay na tayong lahat sa harapan ng Diyos. Kaya ayaw nila Kaya ang sabi, to fill up their sins always, for the wrath is come upon them. Ano yung wrath? Yung galit ng Diyos ay darating sa kanila. Bakit? Pinatay nila yung Kristo, pinag-uusig ang mga mananampalataya. Sino yun? Future ba yun? Yung mga pumatay mismo actual kay Kristo? Yung pamatay talaga. Nabasa natin sa Matthew 23 yun, di ba? O, tingnan natin sa 2 Thessalonians chapter 1, verse 6 po. Tingnan niyo. Again, kinakausap pa rin po yung mananampalataya sa Thessalonica, kino-comfort. Saying, sabi niya, it is a righteous thing with God to recompense tribulation to them that trouble you. Sa Tagalog, nararapat lang na yung Diyos gantihan sila ng kapaghatian. Sining gagantihan? Yung nagto-trouble sa inyo. Kasama ba tayo doon sa iyo? Again, hindi kasama sa iyo. Wala tayo dyan. Ang nandyan yung mga mananampalataya nung first century. Ang gagantihan ng kapaghatian ay yung gumugulo sa kanila. Sinong gumugulo sa kanila? Ito, anong klaseng pagganti? Verse 7. And to you who are troubled, rest with us when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angel. Ang comfort binigay ng Panginoon through the Apostle Paul sa mga mananampalataya dahil pinag-uusig sila, dadating yung Panginoon. Kasi pagdating ng Panginoon, tatapusin na itong mga to. Next verse. In flaming fire, taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Sino tinutukoy na paghihiganti ng flaming fire? Buong mundo ba? Hindi. Yung pumatay kay Kristo at umuusig sa kanila sa panahon nila. So what happened? 70 AD, ano nangyari? Yung buong Jerusalem. Yung Jerusalem, ano nangyari? Nasunog. Sunog na sunog. 70 AD, nawala yung nation of Israel, nawala yung temple, nawala yung priesthood, nawala na lahat. Siyempre, masaya na. Sinong masaya? Sa nakita na yon? Yung mga believers. Wala na kasing uusig sa kanila. Yun ang sinasabi po ng Thessalonians. Kaya mga kapatid, tinan nyo. Ano yung para sa atin? Ito po, kaya sabi ni Pablo, dahil dito, ang sabi niya, ay iniluluhod ko ang aking tuhod sa Panginoon. Bakit? Ano po? Yan yung maigi. Ephesians 1:3 uli, basahin natin. 1:3. Ang blessing, ang pagpapala ay ano? Pinagpala na lahat ng nakay Kristo, ng lahat ng pagpapala saan? Mga spiritual blessings na nasaan? Sa kalangitan kay Kristo Jesus. Nung sinasabi po ni Apostol Pablo yan, hindi naunawa nung 12. Hindi nila naintindihan. Bakit?
Ang isip nila, physical blessings, babalik yung kingdom, mag-ahari uli ang Israel, yun ang isip nila. Kaya sinasabi ni Pablo, medyo nahirapan pa silang maintindihan yan. 4. According as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy, without blame before him in love. Tinutukoy ditong alin? Yung katawan ni Kristo. Sa lahat po ng sinabi, napakahaba po niyan, tinan nyo. Pagdating po dito sa sinasabi po ni Pablo, Acts chapter 20, 22. Pag nakuha po natin ito, maintindihan bakit ang gulo-gulo ng mga relihiyon ngayon kasi hindi nakikita ito. And now behold, I go bound in the spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there, ang sabi. Ito po yung time na babalik sa Jerusalem, makukulong uli siya for the second time and for the final time. Kasi 2 beses po siyang nakulong sa Rome, Rome, pinawalan uli. Ito, babalik sa Jerusalem. Masakit. Nung bumalik sa Jerusalem, ang nagpahuli sa kanya, yung mga Hudyo, pinakulong sa Rome. Right? Anong sabi? 23. Save that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying that bonds and afflictions abide me. Sabi niya, yun daw, pagkabihag at durusa, mananatili sa kanya, ang sabi niya. Pero tingnan niyo, sabi ng 24, but none of these things move me. Pero wala man sa mga bagay na ito ang nagbigay takot sa akin, ang sabi, nagpabago ng lahat. Bakit? Neither count I my life dear unto myself. Bali wala kay Pablo. Sabagat sabi niya, parang wala namang kwenta yung buhay ko sa physical. Anytime pwede ako mamatay. Di ba sabi niya yun? So that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus. Grabe po isip ni Pablo. Balingwanag sa kanya yung that I might finish my course. Sino mga tapos dito ng college courses? Di ba? Ang hirap pong dinaanan mo dyan bago ka nakagraduate. Pero tuloy ka. Bakit? Kasi sa isip mo, gusto mo matapos. Ganun si Pablo. Dahil sa kanya iba. Yung course niya hanggang kamatayan. Bali wala sa kanya kung ano man naghihintay sa Jerusalem, ang sabi. At sabi niya, that I might finish my course with joy. Walang sumbat, walang hinanakit, walang sama ng loob, walang sisihan. Sa ministry po, sa aking experience, dapat ganun ang mindset natin. Walang sumbatan, walang sisihan, walang samahan ng loob. Gawin natin lahat para sa Panginoon at masaya tayong mabubuhay. Tama ba? You are doing that for the Lord. Sayang naman kasi, Ginagawa mo isang bagay, hindi pala para sa Panginoon. Talo ka. Para saan yung ginagawa? Sa tao? Wala yan. Pansamantala lang yan. Pero kung ginagawa mo sa Panginoon, ay pambira. Eternal ang value. yun ang mahalaga. Ako po, that's why the cost for this cause, maraming di makaunawa, nagagalit. Kasi hindi mo sila i-bless. Hindi mo sila bibigyan ng kasiyahan para sa sarili nila. Nais mo ibigay lahat sa Panginoon. Yan po si Pablo. And the ministry, paliwanag kay Pablo yung ministry sa Panginoon yon, kaya ginagawa niya. Ito po yung revelation sa huli, which I have received from the Lord. Kaya isipin mabuti, yun bang ginagawa mo na yan galing sa Panginoon o galing sa tao? Teka muna, baka naman yung tao ginagamit ka lang. Marami pong manipulator ngayon na leader. Gagamitin ka lang. Pero for his own purpose. Ikaw naman, sige ka na sige. Inuuto ka lang pala, sige ka na sige. Pagod mo, pera mo, banda huli. Magsisisi ka, makikita mo rin yan. Magsisisi ka, pambira, ginamit lang ko ng tao ito, sinungaling pala yun. Waste lahat, hindi sa Panginoong ginawa eh. Yun po yung dapat nating tiyakin. Yung ginagawa mo ba para sa Panginoon o para sa tao? Yan, sayang kasi. Diba? Balik natin. Ito yung mahalaga pa yung last part. Acts 20 verse 24. Which I have received of the Lord Jesus to testify the what? The gospel of the grace of God. Tandaan natin, di ba merong gospel of God? Anong gospel of God? Yun yung John 3:16. Ano yung mensahe ng gospel of God? Isa lang yun eh. Sino si? Jesus. Wala namang detalye yun kung bakit pinako sa krus. Isa lang eh.
Si Jesus, ang Son of God dahil sa kanyang resurrection. And later on, may na-reveal na Gospel of Christ. Ano yung Gospel of Christ? Napakaganda ng Gospel of Christ. Doon lahat din detalye. Yung ginawa ng Kristo sa krus ng Kalbaryo. And yung Gospel of the Grace of God. Ito ba yan mga kapatid? Nung si Pablo po ay napunta sa Jerusalem, sa shortcut ko nila sa talata, pinahuli siya ng mga Hudyo. Hinuli ng mga Roman soldiers, dinala sa Rome, ikinulong. At doon sa kulungan, dyan po niya isinulat at sinabing na-receive niya yung gospel na yun. Tinan nyo, Ephesians 3, verse 1. Yan po, tinan nyo. For this cause, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles. Nung nakulong po siya for the last time sa Rome, dalawa po sinulat niya. 2 Timothy at saka itong Ephesians. Ay ang tawag po dito is the prison epistles, yung revelation ng mystery. Dito po niya isinulat ito. Sabi ng to, if ye have heard of the what? Dispensation of the grace of God which is given me, kay Pablo, to you word. Sino yung you? Tayo po yung Gentiles. Gentiles. Verse 3. How that by revelation. Pag sinabing revelation, ano po yun? Special na communication. Sa kanya pinapaunawa yung mystery. He made unto me the mystery as I what? Yon, isinulat na niya during the time of his imprisonment. Verse 4. Sabi niya, whereby when ye read, ye may understand the knowledge in the mystery of Christ. Binabasa niyo ba yung Bible niyo? Basahin niyo po. Alam niyo, testimony ko. Since the time nakita ko po yung Bible and the history ng mga Christians and the people behind it, nagka-interest po kong basahin, aralin at magtanong ng mga bagay tungkol sa Diyos. That is 30 years ago. Hindi po ako huminto sa pagbabasa, sa pag-aaral, pag-iisip, pagtatanong. Hanggang ngayon, doon ko nakita yung kamay ng Diyos, yung pagpapala ng Diyos, yung gabay ng Diyos, nando sa mananampalatayang nagbabasa ng Biblia. Bakit? Kasi po, sa araw-araw ng buhay natin, doon tayo tinuturuan ng Panginoon. And the Holy Spirit is the one teaching you kung anong pwede mong kainin. Sabi ko noon, may nagsabi sa akin, Brother Ray, hindi ka naman maintindihan eh. Basahin mo lang. Kasi nagpapakain sa'yo, ako man eh, naintindihan ko na ba lahat ito? Hindi pa nag-aaral pa ako eh. Ang ibig sabihin, habang binabasa mo, pinapaunawa sa'yo unti-unti. May gatas, mamaya merong mansanas, mamaya merong ubas. Ang kausap mo dyan po yung Banal na Espiritu. It's between you and God. Wala nang hihigat pa sa isang tao po na mabasa mo yung sulat ng Diyos. Di ba kayo interesado kung bakit umabot sa atin yung Kristo? Ito yung sinabi ni Pablo, pag binasa ninyo, sabi niya, maintindihan ninyo. Verse 5, which in other ages was not made known unto the sons of men. Yung isinulat po ni Pablo, hindi naunawa sa mahabang panahon. At kahit kaninong tao, as it is now, ang sabi niya, nung sinusulat niya, ipinapahayag na ito sa pamagitan ng Espiritu. Ano yun? Yung 6 po ang ganda, that the Gentiles, tayo yun, should be fellow heirs. Kasama tayong tagapagmana of the same body and partakers, kabahagi tayo of His promise in Christ. Kailan yung promise in Christ? Before the foundation of the world. Pambihira po yun. By the gospel. Kaya yung tinanggap mong mabuting balita ni Kristo, sangkap ka dyan, plano ng Diyos yan, bago pa nagpasimula ang mundo, ang sabi niya. Yung Diyos po ng Biblia, yung Diyos sa pinapaniwalaan natin, dinadalanginan natin, at ating hinihingan ng kung ano ng mga bagay at papurit pasalamat, yung Diyos po na yan, alam niya lahat. Walang naitatago po sa Kanya. Tayo lang po ang madalas nawawalan ng tiwala. Ano po talagang tao? Kahit si Abraham at si Sarah, di ba? O, magkakaanak kayo. O, kasi yung magkakaanak tayo, pero matanda na tayo eh. Siguro yung mate ko, pinasiping, nagkamali siya. Nagalit ang Diyos. Magtiwala kayo. Pare-pareho po tayo doon. Madalas. Kaya ang prayer ko, Lord,
turuan niyo po akong magtiwala. Yun po yung palagi kong panalangin, Lord, turuan mo akong magtiwala, Panginoon. Kasi talaga maraming kinatatakutan sa buhay na ito eh. Pero pag natutunan natin talaga yung magtiwala sa Panginoon, ang sarap. Maraming katibayan po yan. Ako on my part, ang dami po talaga blessing. Yung bang time na worried ka, yung time na marami ka iniisip, pero Lord, tulungan mo ko, Panginoon. Naguguluhan ako, may takot ako, Lord. Maya-maya meron gusto. Ayan na. Yung takot mo, wala na. Ano po yun, literal, sa aming mag-asawa. Sabi ko, Panginoon, sabi ko, hindi tayo nagkamali nung tayo ay nagtiwala sa Panginoon, kahit tinatawanan tayo ng mga kapitbahay, kahit wala ka ng kaibigan na marami, pero nagtiwala ka sa Diyos. Yung Diyos, faithful po. Nagtiwala ka, kahit anong mangyari sa buhay, hayaan mong Diyos. Experience po namin. Wala na kayo natatakutan, meron pa rin. Pero ang Diyos po, hindi nagkukulak. Kailangan natin siyang kilalanin through study. Hindi psychology. Yung iba psychology lang eh. Di ba? Pipreaching like no, take time. Sabi nga, habang di ka pa nagsasalamin. Pag nagsalamin ka, mahirap. Basta di ba? Masakit ang ulo mo. Habang hindi ka pa nag-hearing aid. May mga matandang gustong bahagihan, no? Parang ang hirap makinig kasi kailangan ng hearing aid. Kami sa hearing aid, pumapalya pa. Pero gusto makinig. Nung may hearing aid na, pero nung malakas, habang malakas po tayo, walang mawawala, bigyan natin ng panahon ito. Basta di ka maintindihan, ang Diyos ang magpapaunawa sa iyo. Kung ano pinasa mo, kung ano lang naintindihan mo, yun ang pinapaunawa sa iyo ng Banal na Espiritu. Wag mong sabihin na pag binasa mo, naintindihan mo na agad. Hindi po. It will take time. It will take time for us to understand God in His words. Now, ano sabi uli ni Pablo? Verse 7. Whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of His power, ang sabi niya. Sa panahon po umiral na ito, alam niyo po, napakagulo ng panahon na ito. Bakit? Kung iyong i-analyze po yan, Yung panahon po ito, may mga umiiral na kaisipan dito, napakarami. Meron ditong Jewish mindset ng Old Covenant, di ba? Kasi nakatayo pa yung templo, nandiyan yung mga sacrifices, lahat. So isip nila, nandun pa sa Old Covenant. Pero New Covenant, dumating na sa cross. Nandiyan din po yung Greek philosophy na tinutulig sa si Pablo. Tingnan 17, verse 18. Pagdating po ni Paul sa Marseille sa Greece, di nagpapahayag siya. Ito yung kanyang nakaharap sa 18. Yan o. Then certain of what? Philosophers of the Epicureans and of Stoics encountered him. Dito po sa panahon na ito, ang mga philosopher po dito yung mataas ang pinag-aralan. Sila yung highly educated people. Kung itatapat mo sa 12 apostles, may panabaw ba yung 12 apostles? Mga mangingisda lang yun. Ano lang yun eh. Yung educated na philosopher sino? Na apostle sino? Si Paul. Kaya si Pablo, ang tinapat sa mga philosopher. Alam niyo po ba yung philosophy? Sa panahon po na yan, famous na dyan si Plato, si Philo. Si Plato po ang nag-imbento ng immortality of the soul. Ibig sabihin, na yung kaluluwa daw ng tao, hindi raw namamatay. Nare-reincarnate lang. Kunyari, nabuhay sa mahabang panahon bilang isang ano pa man, nalipat sa iyo, so nabuhay ka. Pag mabuti kang tao, pag namatay ka, babalik sa cycle, magiging baka. Ganon. Pagka buwisit ka naman, magiging ipis ka. Sabi niya, parang ganon. Pero hindi ka namamatay. Magpapalipat-lipat lang. Doon po na-derive yung pag namatay, yung kaluluwa pumupunta sa impyerno. Namamatay ba yung kaluluwa sa impyerno? Hindi. Nagdudusa lang. Wala sa Bible yon. Walang immortality of the soul. Yung kaluluwa po namamatay. Saan galing yung turo na marami ngayon? Incorporated ang philosophy. Pumasok. Like Augustine. Si Augustine, one of the church fathers. Si Augustine po, isang dating Manichaean. Isang Gnostics ng tawag doon. Ang paniwala nila, just like yung kay Plato, na mayroong immortality of the soul at saka meron lang mga pinili para makita yung katotohanan. Marami pong katuruan na na-incorporate sa Christianity, pero ano sabi ni Pablo? Nag-warning siya.
Ang sabi sa Colossians po, ninyo, chapter 2, verse 8. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Kaya, sa ating ginagawa pong pag-aaral, ina-identify natin yung philosophical belief at ano nakalagay sa Biblia. Pag wala sa Biblia, philosophy yan, galing sa turo ng tao. Karamihan po ang isip ng mga tao, yung turo lang ng tao, wala yung sa Bible. Di ba maraming deceit? So, meron kang Jewish Old Covenant, Greek philosophy, ano pa yung katuruan na naririyan? Nandyan umiiral po yung turo ng mga Hinduism, Buddhism, na nakapalibot. So, ibig sabihin po, pagdating sa panahon na ito, hindi pa settled yung belief. Mix pa yung isip din ng mga tao dito. Nakanino yung full revelation po ng katotohanan na kay Paul. Kaya lang, anong sabi ni Pablo, Acts 20? Kaya dito maunawa po natin bakit hanggang ngayon ang daming hidwang pananampalataya is dito po. Sabi, take heed therefore unto yourselves and to all the flock over which the Holy Ghost hath made you overseer. Verse 29. Sabi niya, for I know that this, after my departing, pag alis ko, pag ako'y namatay na, sining darating? Grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Anong gagawin? Verse 30. Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things to draw away disciples after them. Kailan ba umalis o namatay si Pablo? Namatay si Paul po around 64 hanggang 65 AD. Nung nawala si Pablo, ano nangyari? Yung katotohanan po sinulat niya, Naghalo-halon. ano nangyari? Ito po hinihintay ni Pablo ito. Tignan niyo Romans 13. Verse 11. Sabi ni Paul, And that knowing the time that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believe. Nung nabubuhay pa siya, ang sabi, malapit na yung kaligtasan natin. Teka muna, anong kaligtasan? Physical or eternal? physical. Malapit na kanya. Bakit? 12. The night is far spent, the day is at hand. Ano yung night? Yung Old Covenant. It may Old Covenant, shadow? Shadow lang. Ang shadow, kailan may shadow? Pag merong kadiliman. Pag dumating yung light, meron pa bang shadow? Nawawala. The night is far spent. Yung Old Covenant, unti-unting nawawala. Bakit? The day is at hand. Because the coming of the day is coming, ang sabi niya, let us therefore cast off the work of darkness and let us put on the armor of light. So ito ina-anticipate ni Paul. So sa time po na yan, nang dumating yan, ano nangyari? Pagkatapos po ng 70 AD, yung bang turo ni Pablo, kumalat na? Hindi pa rin po. May mga believers po nakalabas dito sa 70 AD, pero ang nakilala after 70 AD, sino ang nakilalang Christian bearer? Rome. Convert yung Rome. Constantine. Diba? Sumunod ng Rome, yung mga Vikings, yung Iceland, yung Scandinavia, yung mga Amsterdam, mga Viking, mga barbarians dati yan. Sumunod yung England, sumunod yung France. Ito po yung unang Christianity among the Gentiles. Pero may mga believers na nakatago. And yet, wala pa rin may dalang pure doctrine kasi nga, nagulo pa rin sila. As time passes by, 70 AD go on, 108, 200, etc. Hanggang dumating sa time natin, imagine yung mga turo ng iba't iba, halo-halo na. Kasi dito, magulo na. Kaya, it's a blessing pag nakita natin yung uniqueness ni Pablo. Kasi kay Paul, binigay yung full revelation ng heavenly calling. Kaya sa tinawag na sa sinugo sa atin na Romans 15, tinan nyo. Verse 16. That I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles. Kanina, sino yung 12? Para saan yung 12? Para si Israel. Sa ating mga Gentiles, sino yung sinugo? Si Pablo. Kaya pag binasa niyo po yung writings ni Paul, napakaganda. It provides po lahat ng information about salvation by grace, yung heavenly blessing mo, yung position mo ngayon that you are not in the flesh anymore, you are already with Christ, that God is already dwelling in you, you are the temple of God. Lahat po kay Pablo yun. Huwag po natin hintuan yung pagsasaliksik, pag-aaral ng Biblia.
ilagay po natin sa mindset natin pag Sunday, gusto kong may matutunan. Let the knowledge of God be enriched in us, ang sabi. At yung emotion natin, it will follow. Di ba pinakita ko last time yung 3 F? Facts. Ano yung facts? Pag facts po, ebidensya, totoo, may katibayan. Mula sa facts, doon magmumula ang iyong faith. yung pananampalataya mo galing dito. Kaya pag tinanong ka, alam mo yung sasagot mo. Kasi yung pinaniwalaan mo, galing dito. Sa katotohanan. Kasunod ng faith, yung feelings mo nasaan? Sabi ng Colossians, dapat nasaan? Sa langit. Kasi yun ang ating mundo. Okay? Ayaw po, nakita nyo yung blessing na yan na kahit medyo nakakatamad, nakakainit, ayaw ng laman yan. Pero pag naituon po yung attention natin sa laman ng Biblia, ang sarap po yan. Hanapin mo yan, baka napapanaginipan mo pa yan.